Ibig sabihin, galit din siya sa nangyari. Kung siya galit, lalo siguro ordinaryong tao. Sige. Ito random check. Taas ang kamay ng galit sa nangyayari sa ating bansa. See? Lahat tayo. Kasama ko. Kaya lamang, hindi natin pwedeng ilagay ang batas sa ating kamay. Wala tayong magagawa. Tumatakbo tayong gobyerno, may mga karapatan ng tao, at yun patuloy natin gagalan. Dito ang ating kasama. I think they've seen me since July 1 when I try to protect the rights of any suspect except those who surrender to be, makita yung mukha niya. Kasi sumurrender na siya. Sabihin, inaako niya na. Except for those suspected, we try to show it and respect their human rights, not until proven by the court. At hanggat maaari, kinukuha ko silang buhay at iharap sa hayaan ko ang husgado ang magdesisyon kung sino ang may sala o wala. That is a firm belief of mine. Hindi ako ang husgado. Ang trabaho ko to enforce, ipatupad ang kaayusan, kalinisan, pagkakapantay-pantay ng karapatan ng tao. Kung may karapatan tayong magreklamo, wala man tayong karapatan manggulo at mamerwisyo ng kapwa natin, tao at mga kanya. And what your children did, whether you accept it or not, whether you blame others or not, still, they are minors. It is our responsibility as parents. Malungkot. Buti na lang, masipag magpakain to sa anak nyo. Pinagluluto pa kayo ng pamalan. Unprecedented. Sa buong buhay ko sa gobyerno, ngayon lang ako nakahuli ng 200 tao in one city. And it takes process. It takes time to process it diligently. Because ayoko talagang nag-aakusa ng walang sapat na ebidensya. Kasi mahirap, alam mo, Ma'am Victoria, I think my teacher taught me very well when he said, di bali makapagpalaya na ako at magkamali ang gobyerno ng 99 na taong may kasalanan kaysa magkamali ako na mag-akusa sa isang tao walang kasalanan. Tama ba yun? Pinuro sa akin ng teacher ko yun. Ibig sabihin, maaaring pumalpak o maaaring magkamali ang pamahalaan, pero huwag tayo magkamali sa walang kasalanan. Ayan, yan ang, I think, mga prinsipyo sa pagpapatupad ng mga alituntunin at batas. Now, having said that, I know you have not, di pa kayo nakatulog ng maimbing, ano? Pare-pareho tayo. Ako, 48 hours, walang tulog, kakalinis ng ginulo ng mga anak ninyo. But I'm happy with my co-workers in the city of Manila. As you can see, generally, linis na ulit lahat. Now, ayoko naman paggabihin dahil iba pa sa inyo, uwi pa sa ibang lugar. Mga taga Maynila, taga Sampaloc, Tondo, o Quiapo. Yun. Puro halos taga Maynila. Mas marami ang hindi taga Maynila. Now, let me ask you straight. Do you think tama ang ginawa ng anak niyo? That's good enough for me. Because in curative policy making, or the most important thing in problem solving, one, acceptance of facts. Lalo na kung may pagkakamali. Kasi from there, then you correct. Yun ang tingin ko.
Hindi naman masamang umamin ng pagkakasala. Alam niyo mali. I think you already paid the price already of the stress and uncertainties in life. For the past 3 days na, 4 days na ngayon. Hindi, 4 days lang. Kasi pinabayaan nyo ng 1 day eh. 4 days na kayo nag-alala. Kasi nung natanganan na ng rescue, alam nyo, if I were you also, if there is a place in your heart also, kawawa yung mga pulis ko. May nasaksak, hindi pa mamatay yun. Inulpi. They have also rights. They have also kids. May anak din sila. Asawa din sila. They're just doing their job. They may not like or not like the orders, but they have to follow what yung katulad ko. Dapat akong gawin. Ano sinabi ko sa inyo? Walang iyakan, ha? Dahil yun talaga kailangan kong gawin. Kasi obligasyon ko yun sa mamamayan ng Maynila. Obligasyon ko yun. Now, the good thing is, ang importante, alam nyo mali ginawa ng anak nyo. Maliwanag ba tayo? Anong gusto nyo gawin natin sa anak nyo ngayon? Makasama nyo na. Gusto nyo na makasama. Itatali nyo sa poste ng bahay nyo. Sorry, Madam Victoria. Kasi yung tatay ko nung araw, tinali ako sa poste ng bahay ng nanay. Tinali ako sa poste. Kulit mo, ha? Tinagay na ako para kulit ko kasi. Kids. Ito'y pagpasalamat nyo sa Diyos. Papasahin ko lang, ha? Opisyal. Kasi katulad na nabanggit ko kanina, ayaw kong papanghimasukan ang magiging desisyon ng husgado o judicial process. Ayaw ko talaga. Uli ko, gagawin ko yung trabaho ko, hayaan ko silang gawin nila ang trabaho nila. And I would like to inform all of you parents here. 47 lang ang nagkiklaim sa 55. Ha? 48. 48 na. Yes, sir. Pwede yung pito pa. Mayor, yung iba may mahabol po. Sana umabot sila. Kasi magkakasunduan pa tayo mamaya. Steady lang kayo sa Gedli. Basta ito, gusto ko lang malaman ninyo and I wanted to put it on record. The Office of the City Prosecutor, September 24, said to the Station Commander, Manila Police District, DI, District Investigation, Detective Management Division, Crime Investigation Section, General Assignment Investigation. Sir, this refers to your complaint that you have filed with the office of this office on September 24, 2005 against, hindi ko napapangalanan, minor de edad yung mga anak nyo. So on and so forth, XXX, John Doe's, and Mary. For violation of BP 880, Article 146, illegal assembly, Article 148, and Article 327 of the revised penal. It appears that all respondents in your complaint, name, are children in conflict with the law, or CICL. They being minors, 16 and 17 years old respectively, hence, he, she, they should be proceeded against in accordance with the provision of Republic Act 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act, as amended by RA 10630. This office, however, regrets
Pakaswerte nyo. To inform you that it cannot, at the moment, accept and docket your complaint against the said CICL. As an inquest, considering that felony or offense, he, she, they may be properly charged with is punishable by not more than 6 years in prison. So on and so forth. Sa dulo na lang. Last paragraph. You are instead hereby advised to refer and bring the case of the said CICL to the Manila Department of Social Welfare for its appropriate action pursuant to revised implementing rules and regulation of RA 9344 as amended by RA 10630. Very truly yours, for the City Prosecutor, Roberto Morocco, A. Morocco, B. Senior Assistant City Prosecutor, Officer in Charge. Ano po ang ibig sabihin nun? Para mas maunawa natin. Ipinaubaya, ibinabalik sa amin ang cargo para sa mga anak ninyo. Now we have an option. Ang inyong direktor, pwede proposal. In this positive portion na lang ang babasahin ko. Totoo kaya to? The parents of the said 25 CICLs temporarily sheltered at MBTC have ardently expressed their sincere desire for the return of their respective children's custody to their parental control and voice their willingness to voluntarily abide, comply, and conform with the diversion contract pursuant to RA 9344 as amended by RA number 10630. They pledge. Totoo ba ito? Baka pasumpa lang kayo. They pledge and undertake to join and actively participate with their children in undergoing the necessary community service as part of rehabilitation and reintegration programs of the diversion process, more particularly with the ongoing cleanup drive of the City Government of Manila. The undersigned respectfully recommends favorable consideration and submit the matter to the discretion of His Honor the Mayor Francisco Isko Moreno M. Dumagoso, signed J.R. De La Puente, City Government Department Head 3 of the Manila Social Welfare. Ito bang hindi niyo napababayaan ang anak niyo? Paduhin niyo sa puwet. Papitik niyo ako sa tenga. You know, I hope, Maria Victoria Diaz, Jay, and everyone, I really hope that we learn so much lesson with this. Ang taong bayan may karapatang mamuhay ng mapayapa at ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga naipundag sa buhay. Garantisado yan. At the same time, may karapatan din tayong magsalita ayon sa saloobin natin sa pamahalaan. Pero yung galit natin sa pamahalaan, huwag natin ipupuntol
sa mga bagay o tao. Kasi at the end of the day, mga nanay ko, mga tatay ko, tayo-tayo rin magkikita sa finals. Pilipino, kapwa Pilipino. Who will love us? Who will care for us? Onax? Banyaga? Tayo rin kapwa Pilipino. Napakahirap ng hustisya. Napakahirap. But we must follow. We must obey. We must continue to believe and continue to hope that better things will come for our children. We cannot govern ourselves among ourselves. There must be a system. In this case, maswerte tayo, mapalad tayo, may demokratiko pang pamamaraan. Sa ibang bansa, ang forms of government nila, ibang uri. Tayo hindi. Yung boto ng pinakamayaman sa Pilipinas at boto ng pinakamahirap sa Pilipinas, pagbili lang, iisa. Pantay. So we must continue to believe. Yes, it's frustrating. I get frustrated. The people of Manila is paying the price of this flooding. And I'm trying to do my best to ease, to cushion yung sama ng loob ng tao sa pamahalaan. Bilang mayor, dapat insan ko man lamang yung inis nila that there is government in the city of Manila. Kaya kayong mga magulang, ingatan ninyo ang anak niyo. Hindi niyo masasabi, baka isa sa mga anak niyo maging mayor din. Bakit? Yun nangyari sa akin. Mahirap lang ako sa dilang mahirap. Kaya lang talaga napakahigpit ng nanay ko. Napakahigpit ng nanay ko. Sobra. Waray-waray pa yun. Ang kamay nun laging magaang. Lumilipat. Hunger. I'm not saying hangirin ninyo, but those were the 80s. That's how we were brought up. We are afraid and respect our parents. We respect our parents. At sa mga bata na nanonood, mahalin ninyo ang magulang ninyo. 4 na araw ng pag-aalala. Maswerte kayo, may nanay pa kayo. Maswerte kayo, may tatay pa kayo. Pag nawala ng tatay ninyo, nawala ng nanay ninyo, doon nyo marirealize yung sinasabi ko. Ako, ulila na. Isa lang ang magulang, hindi mo na mapapalitan. Ang barkada, bukas, mamaya, pwede mong palitan, pwede mong padamihin, pwede mong pakuntiin. Mga bata, matuto na kayo. Walang masamang mag-adapt sa teknolohiya. Walang masamang mag-adapt sa mga gawain. But never ever forget that you are Filipino. And we, as Filipino, as a matter of culture and heritage, magalang tayo sa ating magulang. Yun ang huwag niyong iibahin. Hindi sa makabagong mundo, katulad sa kanila, iba ang kultura nila. Tayo may pagkalang sa matanda. That's who we are being Filipino. Yan ang sa mga bata. So mga nanay, tatay, tutulungan niyo ba ako? Uy, maglilinis kayo ng Maynila? Talagang ang magulang, lahat gagawin para sa anak niya. O yan, mga bata, tingnan mo. Ang nanay, ang tatay, ang matay mo. I want you to join us and help us to make Manila pleasant. We are an old city, but we can make it pleasant and safe for panatag.
So, from now on, you will coordinate with the Manila Development Social Welfare. Paano pag hindi kayo taga Manila? Babalik pa ba kayo dito? Yes po. Oo, kailangan niyo bumalik kasi kailangan pirmahan ni Jay. Kundi mahuhuyo yung mga anak niyo. Oh. To the people of Manila, rest assured, those who are of age are now being prosecuted. Para lang sa kapanatagan ng aking mga kababayan sa lungsod. Pinapapanagot yung mga taong sapat at gusto sa gulang. Kayong mga minor de edad, ano? Bumababa ang presyo ng kikiam? Yung stoplight na walang kamalay man. Sigurado kayo, ha? O, kunin nyo na anak nyo. Ingat kayo. Kausapin nyo na maigi. I know, it's hard, but there is no harm in trying. You tried 4 days. Yun, na-achieve nyo ngayon. Wala pang 10 minutes. Ha? Mag-iingat kayo. Thank you po, Mayor. At hindi araw-araw Pasko. Ha? You have to be really careful. Ha? Ingat kayo. Mag-uusap kayo nila, Jay. Paano yung kukunin yung mga ATABs? On the way na, mga bata. Naunahan mo yung desisyon ko, ha? Mag-ingat kayo. Salamat kayo kay Ma'am Victoria Diaz. Dahil they wanted to be a witness of the process, the system that we are implementing. And I want them, wala naman kaming kinukubli sa kanila rito. At talagang ako, ayaw ko lalabag din sa karapatan ng tao. So I want them to be here also so that you will see. But as a father of the city, I need to be a father at the same time as a mayor. I owe it to the people. Also being a parent, I know, it's really hard. Pero next time, wala na yan, magiging recidivist na yung mga anak nyo. Iba na yan, ibang usapan na yan. Ha? Sige, sa mga may senior pa sa inyo dito, I love you. Mga spoiled sa akin yan, mga senior citizen. Sige, mag-ingat kayo, ha? And God bless you. And your children. Thank you. Plus na Alam you. bali community service na lang po. Ay, mag-iigong. Nalinis na natin. Salamat sa Diyos. Papapicture lang kami ng ingatan nyo na ang anak niyo. Ha?
Love you po. Thank you po. Masalamat din kay Sos Gado. Yes. Dahil pinagpasya. Ingat lang kayo, ha? O, mag-ingat kayo, ha? Pumunta tayo.